What is up guys? Jello Pineda here, back again with another episode of the vlog. Today's video, dito tayo kay Soul Contractor. Ayan, Tom and Toms. Ayan guys ha, Tom and Toms. Tapos Soul Contractor nandun banda. Pupunta tayo kay Soul Contractor kasi meron akong naka-consign na Air Jordan 4 doon. Kukunin ko lang muna, iuwi ko muna. Corporate guy gaming pero naka-sneakers. Sup boss? Basta? Eto, chill lang. Sup boss? Aga mo ah. Siyempre! Guys, bilhin nyo na to. Pastil. Pastil na natin. Niyan. Oo nga, pastil na natin. Huwag nyo muna kayong bilhin to. De joke lang. Perso muna. Perso. Hindi. Okay naman. Okay naman to. What's up guys? Dito tayo sa Willow Street. Willow Street guys. Yan, dito tayo sa Lacandula Street, sir. So guys, ito ang comparison ng mga leather na Air Jordan 4. Ito yung Fire Red. Makikita mo medyo smooth yung kanyang leather. Ayan, smooth leather siya. And yung mga to kasi, nung dumating, crisp na kagad. Ako, na-experience mo ba yun? Meron. Ngayon naman, itong Reimagine Air Jordan 4. Yan, makikita mo yung comparison guys. Oh. Kaya tingnan mo kung gaano kasulit yung mga bread. Kahit malukot-lukot yan, maganda pa rin yan. Ganda yung crease niya. Ganda yung crisp niyan. Hindi kagaya nito na medyo ayos lang. Pero ito, mas magaling. Alam mo eh. Diba? Kapag yung tumbled leather na pagkakakris versus yung smooth leather, even dito sa tang, ano siya, tumbled din siya. Sabihin ko sa inyo, kasi right now guys, ang suot ko, UNC Air Jordan 4, sakit na ng paa ko. Promise. Kaso wala yung dalang iwas sapatos, kaya tiis ganda tayo. So ngayon, malalaman natin sa next video, kung whole day of wearing, kung masakit ba to. Ngayon, pag ito, dahil medyo wide-footed ako, ngayon, definitely ito mga to guys, tataas ang value. Kasi mas maganda yung quality ng pair kaysa yung tawag doon, yung Durabox. Which is, yun naman yung original talaga eh. Pero kumbaga, longevity, tatagal ng ilang taon sa'yo yung pair. Ito imagine, 2020 ko nakuha, December. So, same thing, same na mangyari dito. Pero mas malambot nga lang yung leather, mas maganda. So, ito ay, anong year to? Knicks? Cavs to, Cavs. Ay, Cavs? 2012. 2012, pero, ito mo, hold pa rin siya. Ayan ang mangyayari guys. Kapag sa Durabox, ayan. Kahit brand new, nagkakaganyan sa Durabox. Na parang nababakbak. Yun ang problem. Although magandang nakikita, di ba? Pero DS to. Yun no? Pero pandilaan. Never been fitted to eh, yung lace nyo. Yan pa rin talagang factory lacing, no? Kahit ito, ayan no? Kaya, yan. Ito yung naging damage. Ayun no, puting-puti, no? Parang namuo, no? Oo, namuo siya. Tapos nung parang pinagpag namin, natanggal yung material. Yun lang. Yun lang problema sa Durabox. Although, yes, original material ng OG Air Jordan 4, pero in terms of longevity, guys, ito talaga. Yan, ito talaga ang maganda. Kung nakakuha ka ng ganito mo, either retail or resell, I would suggest i-hold mo muna. Kuha na habang mababa pa. Ayun, kuha ka na habang mababa. O, kunin mo na muna kasi feeling ko itong mga to tataas to. And possible may tendency pa siyang mas taasan yung OG Air Jordan 4. Although, syempre ngayon kasi dahil ano. Pero nagbababa na, di ba? Yung mga 2019 na. Yes, nababa na. Below 20k na silang nagbababa na sila. Since lumabas to, ibig sabihin, mas gusto ng tao ito. Yung demand nandito ngayon. So, guys, do not sell your Air Jordan 4 Bread Reimagine. Pagdating naman sa sock liner ng Jordan 4 Bread Reimagine versus yung mga nauna, or let's say itong Fire Red, sa Fire Red medyo mas manipis. Ito, makita mo, kapal oh. Yan oh. Mas ano siya, mas poofier. O baka dahil gamit lang to. Pero hindi eh. Ilang beses pa na nagamit to, halos. Hindi. VVVVVNTS. Ayan, ito. Ibang Jordan 4 din to. Ay, ito medyo, ay hindi. Halos nagkakalapit naman. Pero ito yung makapal yung liner sa gilid. Sa kanyang sock liner. Hindi, meron padating dito. From size 9 to 12 US. Ayan. Meron. Full size run. Actually, 8 to 12 US meron. Ayun. Actually, mamaya lang, parating na sila. So, guys, go ahead, check nyo ang kanyang website. Website, malapit na. Soon to launch na yung website. Saka sa kanila Facebook page. Facebook page, yes. Ayan. So, guys, tignan nyo yung leather. Yung leather nitong 7210. Ang tagal na ng pair na to, ha? Pero tamo, halos crispy. Diba? Ayan. DS. Same, man. Same. Almost same. Yung medyo poofy, yung parang, tama, poofy ba yung term? Poofy na leather, tumbled leather. So, ayan.
Yun tumbled na ano tumbled niya. siya. Ganda, pati yung tang niya, yan, no? Tama yung tang nito. Sheesh. Alright, that's gonna wrap it up for Air Jordan 4 na comparison. At kung bibili kayo, dito lang kay Soul Contractor. Meron. Let's go. And tara, update tayo sa event. Natain na ako. Marami naman banyo. Alright guys, so just a quick update sa ating sneaker event. Basically, 3 na ang Sure Ball. Di lang 3, meron pang actually 6. Hindi ko pala nakuha yung pangalan 3, pero gusto lang namin i-shoutout. Di nakagitna, ayan. Gusto lang namin i-shoutout yung mga brands or sneaker shops na Sure Ball nang nag-avail ng booth natin, no? Boss Jericho. First natin, Drip Tarlac. Lane. Oo, coming from Tarlac pa to. Tarlac, ayan. Boss Gian. Boss Gian, thank you so much. Drip Lane, shoutout sa inyo guys. So, see you sa event. See you sa event. Sneakers and apparel sila. Tama, I believe. Yan. Next natin, of course, si Boss Christian Simbulan ng Sneak Korea Vlog. From Pampanga. Number 1 yan. Oo. Heat pairs. Uy, pa Golden Goose ka naman? Travis Scott everyday. Sige naman, oh. Golden Goose one time, oh. 12 months to pay. May apparel ba siya? Hindi. More on ano siya. Sneakers. Heat pairs. Talaga. Ayan. So, naghanap ka ng mga heat pairs. Travis Scott. SB Dunks ng mga... mga SB Dunks. Mga hard to find, no? Ano pa? Golden Goose. Napakadami ng Golden Goose. Ayan, of course. And last but not the least. Number 1 na ano? Ano to? Number 1 na barat. Boy Barat. Boy Barat ka din. Shoutout sa'yo. Ayan, this is Mr. Art Daniel. Street Soul PH. Street Soul PH. Yan, coming from Bulacan. Bulacan. Yan, shoutout sa'yo. Ano siya, more sneakers talaga. Sneakers. Wala siyang apparel. Pero napakadami niya mga GR, may mga hype din. Hype po, meron. Hype po, meron. For meron sure. Siya. So yan, nakatransact din natin sila nung huling event, di ba? Oo, nandun sila. Din, nung nakuha natin. Yung table nila, yun yung unang kinoy natin. Aga-aga natin nagsusugal. Alas 10 na umaga, nagsusugal na. Yun yung table nila. Yan. So, yan. Kasama sila. And of course, meron tayong mga pending and meron tayong nakuwang sponsor. Ayoko muna i-shoutout. Siyempre, wala pang ano. Of course, before tayo, papakita ko sa inyo saglit yung clip na ginawa ko kahapon. Pumunta ako sa venue. Ayan, para makita ninyo. Kung ano yung malulook forward. Malulook forward ninyo kung gaano kalaki yung event. And tara, sama ko kayo sa EuroAsia Hotel. Okay guys, so actually ito yung function kaso may tao lang. May ongoing function. So ito siya. Sir Sam, what's up? Ayan. So ayan, ganyan siya kalaki. Diba? May chandelier pa, akala mo may pangkasal. Tapos dito yung food area. So ayan, kita mo may pin lights. So. Ito yung vibe niya kapag kapag nakalagay na. Sir Sam, may ano pa to, no? Iba pang lights, like mas maliwanag pa. Off lang yung iba. So basically ito, mga pin lights depende sa pwede natin mas maging mas maliwanag pa, no? Yeah, control naman natin yung lights. Tapos we'll add extra lights pa. Okay. Sakto, meron na rin mga lights yung sa stage. Yeah, pati yung chandelier din natin. May extra ilaw din. Ito sa likod. Ito yung mga aircon, pamalakasan yan. Pag ano, like kasi. Alright. Tapos meron pa siyang dito sa gilid. Ayan, meron pa siyang stuff dito sa gilid. Ayan, yan ang ating venue sa may tao lang ngayon, pero check natin. It's a small function natin. We can make use of this. I think kasama talaga ito sa floor plan. Dito yung parang yung crew. O holding area lang. Sayang Okay. Tama, holding area lang. Naka-chandelier pa. Tapos guys, meron din siyang swimming pool. Pero sasara natin yan. I mean, papalagyan natin ng yan. Para hindi naman mahiya si tatay na nagpapatutong. Alright. Ito yung pin. Oo nga, kitang-kita. May 5 piso ka dyan? Penge. Ito pa Instagrammable worthy guys dito. Mag-ano ka dito, mag-picture ka dito. So ito yung mga rooms. Yan, okay. Ito yung mga rooms natin. Siyempre mag-book na kayo as early as now. Under the parking lot, sir, we have 100 slots.
100 slots. Dami-dami na rin yan, ma'am. Uy, pwede na. So, ito standard room niyan to, no? Premier. Ito yung mahal. Paano siya standard? Ano pagkakaiba? Bali, queen size bed lang siya, ma'am. King size kasi siya. Tapos yung sa CR, wala po siyang... Ito po may bathtub. Yun lang yung tayo. Oh guys, gusto yung mag-bathtub. Oh my goodness, let's go! So yun, confirm. May mga room rates meron mas mura kesa dito. Ito kasi medyo premium yung presyo. Ito yung room. King size, no? Maingay ito. Hindi, syempre, kesa uwi pa sila kasi 2-day event siya. Stay nila sila dito. So, meron kayong special rates. Okay? So, ang gagawin ko ay ililink ko ang kanilang Facebook page. Tama po ba? Yes. Facebook page. Dito sa description ng video na to. And go ahead, magpa-reserve na kayo. If you plan to join us as a merchant sa April 13 and 14, go ahead, kuha na kayo ng rooms dito. Mura. Merong corporate discount. Then, all you have to do is advise them na kasama ka sa event natin, which is the City Clark Sneaker Expo, para makuha mo ang kanilang corporate discount. Alright guys, so we are back here in the studio. It's a different view. Kanina pa ako nag-experiment kung ano ba magandang itsura ng angulo na hindi ko kailangan ayusin yung backdrop. I've been doing YouTube for almost, or not almost, pero more than 5 years now. I started in 2018 with sneakers. It's now 2024, so yun pala 6 years na. 6 years na ako this October. Lahat ng mga dumaan sa channel ko, mga nireview ko na cleaners, nireview ko na mga items, mga shirts, or lahat ng mga nagpatulong when it comes sa marketing and so on. Lahat ng mga naki-X deal. Isa sa pinaka-vision ko is makita ko lang din karamihan sa kanila in one event, showing their products, telling people about their products. Alam mo, asaya lang ng feeling na makikita ko sila in one event. And that's why a lot of you guys, especially yung mga na-contact ko na, yung mga nag-sign up na, mga nagbigay na ng bayad nila sa booth natin, and mga nag-pledge na sponsorship, maraming salamat. Alam mo yung thank you. Yun lang talaga masabi ko. Thank you. Gusto ko lang talagang maging malinis yung event na to. And of course, ang promise naman ng company or ang promise naman ni City Clark Productions. And of course, I don't work for City Clark Productions. Basically, kinuha nila ako to market this event right here. Ang naging common vision lang talaga namin is we want an organized event. We want a clean event, an event that people will remember, and an event that people will look for. So, meron mga naging inquiries sa akin, and I listed them down para sa mga nag-sign up na, sa mga interesado mag-sign up. If you're interested and you see this video, masagot ko lahat ng mga questions nyo. Meron po ba tayong mga tables? May mga nasabihan na ako na mga nagbayad na about the tables. Initially, ayaw namin maglagay ng table kasi una-una sa lahat, yung pinaka-fee natin, early bird is 5,000 pesos. This is already indoor. Naka-aircon tayo. Nasa loob tayo ng isang function hall. So, 5,000 pesos na early bird fee, hindi na masama yun. Hindi na masama. More of like, parang sobrang sulit na yun. Kaya initially, ayaw talaga namin magpa-table. Hindi na magpa-table. Bring your own table tayo. Like ko sinasabi na, so far, ang decision is bring your own table. Pero we're working on getting tables for everyone. Pero again, that is still an ongoing. Pero right now, bring your own table pa rin tayo. Mahaba pa naman. We still have a month to go. So we're still trying to figure out kung ano yung mas magandang move natin and kung saan tayo makakuha ng mga tables na makakapag-accommodate na mas maraming pairs na sakto pa rin sa 2x2 na size ng booth. Okay, next naman is yung sa parking. Saan po ba yung parking? Flash ko sa screen ngayon, ito ang parking plan. Ang parking plan natin, lahat ng nasa harapan ng EuroAsia and sa harap sa side ng EuroAsia, that would be reserved for the buyers. Ngayon, kung ikaw naman ay isang exhibitor or merchant, meron tayong parking space sa likod. Bubuksan yung lote sa likod para sa parking space ng mga merchants natin. Dahil dun sa likod yung ingress, doon kayo magpapark sa likod. So, mas convenient para sa inyo. On that day, we were told na iba-block off nila yung parking area na yan para sa mga guests natin. This question is, meron po bang kuryente yung mga booth? May kuryente. So, meron tayong kasamang architect sa core group ng City Clark Productions and talaga may allocated tayo na 1 slot pang saksakan and then kayo magdala na kayo ng extension ninyo. Ilan po ang pwede sa loob ng isang booth? Ideally, 2 lang. Okay? 2 ID para sa mga
para sa mga exhibitors. Ngayon, kung magdadagdag kayo ng magbebenta pa, syempre para may kapalitan kayo and so on, I think meron siyang extra bayad but I will confirm. But the idea is dalawa lang siya per booth kasi 2x2 na nga siya, tapos kung 5 kayo sa loob, diba? Para kayong hotdog na nakatayo. Ilan po ba ang lahat ng booth? Actually, yung mga nag-inquire na at saka nagbayad, nakita nila yung floor plan. So I will post the floor plan right now. Okay, so we have a total of 46 booth merchants natin and sponsors. Nandyan sila sa mga booth na yan from B1 to B46. And at the same time, meron na tayong mga food stalls. This is at least 14. Okay, 14 food stalls ang nasa gilid. Saan po ba dito ang entrance? Okay, so nakita nyo yung City Clark Expo sa baba. Meron 2 pintuan. Diyan yung pinaka-main entrance. Magkakaroon tayo ng malaking arc kung saan pwede magkaroon ng photo op or pwede magpicture yung mga pupunta. So, dyan yung pinaka-main entrance natin. Okay, next question, boss. Ano po yung pits area? Okay, so yung pits area, somewhat trading pits siya. Kaya siya pits area. So, basically, mag-a-allow tayo ng trading. Okay, pero parang maximum of 3 pairs lang. So, meron tayong mga marshals na kumbaga, babantayan yung area na yan. Talaga, maximum of 3 pairs lang pwede mong bit-bitin sa loob. Kung gusto makitrade, or gusto mong, alam mo yun, gusto mong mag-flip ng pair. So, basta yung pits area na yan, yan yung pinaka, kumbaga, yan yung tambayan. After mong umikot-ikot, gusto mo na ng a place to stay, tumambay, magpa-aircon, dyan sa pits area, dyan ka pwedeng tumambay. Last question for tonight is hanggang kailan po ang early bird? Okay, early bird natin. So, regular fees natin or regular booth rates natin is 6,000 pesos. So, 6,000 pesos, 2 days na kagad yun. Wala tayong 1 day, guys, ha? Walang 1 day. 2 days siya kagad. So, 6,000 pesos, that's already for 2 days. Yun yung regular rate natin. Pero, right now is February 22. I might upload this February 23. From Feb 23 to March 1, tatanggap pa tayo ng early bird which is only 5,000 pesos. So March 2 onwards, matic ano na siya, regular price na tayo ng 6,000. And then last but not the least, marami nagtatanong, sir, bakit po sa hotel nyo ginawa? Okay, so ganito yan. We are anticipating na maraming mga sellers na hindi lang from Pampanga. Ginawa namin talaga sa hotel for the sole purpose of after ng event, pwede kang mag-check-in sa hotel na mismo, sa EuroAsia Hotel. Para convenient na lang sa lahat, after ng event, pwede kang mag-pack up ng konti, and then akit ka na sa room mo, pahinga ka na, and then I'll see you tomorrow on the second day. So at least di ka na hahanap ng iba pang hotel sa Clark, nandun na mismo. Pero of course, it's your option kung meron kang napupuso na ibang hotel. At ang dami ko na sinabi, I'm gonna wrap this one up. Maraming salamat. I will see you on the next one. Peace, guys.